Magandang hapon po. Disgrasya ang sinapit ng isang pulis na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur. Naputulan po siya ng kamay matapos tagain ng suspect. Pasintabi po dahil maselan ang balitang inyong mapapanood. Nakatutok si Bea Pinlac. Ang pagresponde ng pulisya sa nag-aamok na lalaki sa San Jose, Camarines Sur kahapon. Nauwi sa sunod-sunod na pagpapaputok ng baril ng pulisya. Hindi nahagip sa video pero ang suspect pinagtataga ang isa sa mga rumespondeng pulis. Kakusapin po sana, i-discalib yung sitwasyon para kalinin po sir na in the process na tumba po siya and doon na po siya inatake ng suspect. So tinaga po siya, sinalag po ni Police Staff Sergeant Narañas po yung kamay niya and doon na po na-putol. Putol ang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya pero nagawa pa niyang daganan ang suspect para arestuhin. Wala na pong nagawa yung kasamaan po niya na bilitan po ng suspect para po ma-ticket po yung pag-atake. Sugatan ng suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa tiyan. Sa record ng pulisya, dati siyang may kaso ng alarms and scandals. Yan po malang skandal, pero napapasify naman. Yun po yung pang mga previous. Allegedly ma'am, according sa family po niya, sabi po meron po daw na mental health condition, bandit po yung tao. Si Miranya naman, bukod sa tinaga ang kamay, nasugatan din sa muka. Nag-undergo po siya ng operation. Naibalik na po yung kamay niya and under observation. Kapag siya ng frustrated murder tsaka direct assault po, yun po ang pwedeng maipile natin kaso sa suspect po. Sinusubukan pa ng GMA News na makuhanan ng pahayag ang biktimang pulis at kaanak ng suspect pero wala pa silang tugon. Binigyang pugay ng National Police Commission ang sakripisyo at tapang na ipinamalas ni Miranya. Pagtitiyak ng NAPOLCOM, makatatanggap si Miranya at ang pamilya niya ng tulong habang siya'y nagpapagaling. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Nang dahil sa hindi humuhupang baha, naputulan na ng paa ang isang residente ng Hagonoy, Bulacan. At hanggang ngayon, tila lunod pa rin ang mga kapwa niya residente sa kalbaryong dala ng tila hindi masusulsyang baha sa kanilang lugar. Isa po ang Hagonoy sa mga ininspeksyon ng DPWH na mayroon umanong ghost flood control projects. Yan po ang tinutukan ni Bea Pinlac. May bubong man na nasisilungan, lubog naman sa baha ang bahay ng maraming residente sa Hagonoy, Bulacan. Bugbog sarado kami. Kawawa po ang... Bukod sa perwisyo sa buhay at hanap buhay, baha ang naging dahilan para maputol ang paa ni Angel 2 taon nang nakalilipas. 2 araw itong nababad sa tubig baha na madumi. Hindi ko alam, meron akong maliit na sugat sa paa. Kung hindi ko siya ipapaputol, mamamatay ako. So I have no choice. Likas na bahain ng Hagonoy na sumasalo sa tubig mula sa Pampanga River at Manila Bay. Bahagi ng unang distrito ng Bulacan, napugad ng mga maanomalyang flood control project. Kaya ininspeksyon ito ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos kahapon. Meron pong 5 pumping station at floodgate na ginawa dito. Ginawa, quote-unquote. Kasi ala naman talagang ginawa. Sabi pa ni Dizon, kakaunti na nga ang mga diking itinayo roon, putol-putol pa. Yung blue, ito katiting-titing lang na ito. Putol-putol. Yan po ang nagawa lang. At yung may mga iba pa dyan, sira-sira na. Sa Paumbong, matagal nang nagiba ng mababagsik na alon ang mga dike sa Barangay Santa Cruz at Barangay Masukol na wala pang 5 taon mula nang maitayo. Mali ang disenyo nito. Yung design na ganito, ito pang river dike. Hindi naman river to, dagat na to eh. Starting next week, aayusin na po itong... Sagot ng kontraktor ang pagpapaayos dahil sakop pa ng warranty. Pero kailangan ng magdagdag ng hexapods o yung materyales para mabasag ang malalakas na alon. Isang mega dike para di umagos sa Bulacan ang tubig mula sa Pampanga River. Yung hexapods. So, kasi wala naman sa original na kontrata yon. Nilatag din ng DPWH ang pangmatagalang plano nila pangontra sa malawakang pagbaha sa mga mababang lugar ng Bulacan at Pampanga. At ang panukalang Manila Bay Coastal Defense Dike Project na dadaan mula Metro Manila, aabot ng Bulacan at Pampanga
hanggang sa Bataan. Pero kailan kaya yan mararamdaman ng mga residenteng sabik ng makaahon sa baha? Hindi naman po natin masosolve ang problema ng buong Hagonoy ng minsanan at overnight at biglaan. Kasama sa plano yung pagpaprioritize ng mga areas. Doon po natin sisimulan at papaspasan natin para po kahit papano sa susunod na tag-ulan, meron po tayong nakikitang kahit papano na isasalba. Sabi ni Dizon, hindi ito matatapos sa loob ng Marcos administration. Program po yan, ilang years, at sisiguraduhin na po natin na meron yan multi-year appropriation para hindi na po yan matatanggal. Napaka-importante na inventaryohin mo lahat, ilista mo lahat para ma-identify kung ano yung pananagutan ng mga dati sa gagawin ngayon. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa man lubos na nakakabangon mula sa iniwang pinsala ng nagdaang mga pagulang dala ng habagat, isa na namang sama ng panahon ang pinaghahandaan ng Baguio City. At nakatutok si EJ Gomez. Malakas at pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa Baguio City ngayong araw. Makapalang fog kaya may puntong halos zero visibility sa mga kalsada. Dahil sa walang tigil na ulan, pansamantalang itinigil ng Baguio Disaster Risk Reduction Management Office ang clearing operation sa mga nangyaring landslide nitong mga nakaraang linggo. Isa ang bahay na ito ng pamilya ni Tatay Ruel na nananatiling nakatirik dito lang sa tabi ng nangyaring landslide noong August 9 na ikinasawi ng 10. Bukod sa wala pa rin daw silang supply ng tubig at kuryente, araw-araw daw nilang bitbit ang takot at pangamba na muling gumuho ang lupa at matabunan ang kanilang tirahan. Po kami masyadong nakakatulog, iglit-iglit lang po. Lalo pag yung may malakas na ulan po, nagigising po kami kagad, lalo na yung hangin malakas. Naghahanda naman sa paparating na bagyo si Frederick na nakatira sa mismong harap ng gumuhong lupa. Naka-safety naman. Yung alin? Yung mga yung mga appliances. Halimbawa tamaan to, at least yung appliances nandun sa loob. Ilan sa 27 pamilyang apektado ng landslide ang pansamantalang nananatili sa barangay hall ng Gisad, Surong. Nagmamonitor din po kami ng gabi. Chine-check namin doon yung lalo doon sa mga bundok na gumuguho at saka yung mga bahay na pag matamaan ng gumuhong lupa. Full alert status pa rin kami ngayon. Naka-preposition na yung mga logistics, pagkain, mga equipment, dine-decentralize na rin namin. Puspusan din ang pagsasaayos ng mga nagtumbahang poste ng kuryente at telco. Tuloy-tuloy naman daw ang monitoring sa mga drainage system para maiwasan ang pagbaha sa syudad. Ayon pa sa Baguio City LGU, muling isinara ngayong araw sa mga motorista ang Cannon Road dahil sa matinding rockfall at landslide ngayong malakas ang ulan. Samantala, sa Katlubong Bugias, Benguet, naglagay naman ng safety markings ang pulisya at BDRRMO sa landslide-prone areas para maabisuhan ang mga residente na mag-ingat sa lugar. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nagka-landslide sa Sabtang sa Batanes dahil sa walang patid na malakas na ulan ngayong weekend. Ayon sa Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sa kabila ng kanilang clearing operation ay patuloy pa rin ang pagdausdos ng mga bato at putik mula sa bundok. Inabisuhan ng PDRRMO ang mga motoristang iwasan muna ang mga apektadong kalsada. Ayon sa Pag-asa, mapag-ulan sa Batanes ay bunsod ng habagat. Isinauli ng isang nagtitinda sa kalye na hulog ng cellphone ng isang estudyante sa isang bus terminal sa Cebu. Hindi na malaya ng estudyanteng nahulog na pala ang kanyang cellphone habang pasakay ng taxi. Nang makaalis ang taxi, pinulot ng isang lalaking kinilala na tindero sa lugar ang cellphone. Makalipas sa isang oras, bumalik ang babae at nagbakasakaling mahanap ang kanyang cellphone. Sa tulong ng CCTV ng terminal, nakilalang nakapulot at pinatawag ang tindero. Laking pasalamat ng babae na naibalik sa kanya ang kanyang cellphone. Nagpagyewang-gewang saka natumba ang wing van na yan sa Tigbawan, Iloilo. Ayon sa pulisya, nasagi ng van ang isang motorsiklong nagpalit ng linya kaya nawalan ito ng kontrol at tumagilid. Sugatan ng rider habang ligtas naman ang driver at pahinante ng wing van. Nagkaareglo na rin daw ang dalawang panig. Para mabawasan ang malalang epekto ng mga aksidente sa kalsada sa Metro Manila, nagkakabit ang MMDA na mga crash guard sa ilang kalsada. Nakatutok si Von Aquino.
Mahigit 10 concrete barrier ang inararo ng bus na ito sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Walang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, nakaidlip umano ang bus driver. Nagkalat ang mga nawasak na concrete barrier. Ang mga ganitong insidente na isa sa mga sanhi ng pagkasawi ng mga motorista ang naistugunan ng MMDA sa paglalagay ng crash guards. Gaya nitong inilagay sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Nayupi ito matapos may bumanggang truck. Ligtas ang driver nito. Dahil effective nga yung crash guard, hindi po siya nasira as compared kung bumangga lang siya sa ordinaryong poste or sa concrete post or sa metal post. Ngayong taon, sinimula ng MMDA ang paglalagay ng crash barriers. Unang nag-install sa kabaan ng C5 Road. Ayon sa MMDA, ang paglalagay ng mga crash guards ay bahagi ng Metro Manila Road Safety Action Plan na suportado ng World Health Organization. Layo nitong mabawasan ng 35% ang road crash fatalities sa 2028. Sa tala ng MMDA, 445 na tao ang namamatay taon-taon sa Metro Manila dahil sa pagbangga o road crashes. Base sa aming pag-aaral, ito pong crash guards na ito ay makakatulong dahil instead po na sa sasakyan na pupunta yung impact noong pagkakabangga, ay na-absorb po itong mga crash guards. Ayon sa MMDA, ilalagay ang crash guard sa mga lugar kung saan maraming naitalang aksidente base sa datos. Malaking tulong po sa amin yan kasi yun nga, kagaya ng dagdag safety sa amin. Malaking tulong yan lalo sa gabi. Kasi ma-alerto yung driver pag nakita niya yung markings. May crash guard man o wala, paalala ng MMDA, mag-ingat sa pagmamaneho. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Bukas po, inaasang ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o yung pong pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng nakabimbing kaso. Pero sa tingin po na isang dating senador na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad niyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos makansela ang 2 araw ng impeachment trial dahil sa masamang panahon, magpapatuloy ang pagdinig ni Vice President Sara Duterte bukas matapos ang halos 1 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan bukas ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod yan ang babala ni Presiding Officer Chiz Escudero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol sa trial. Bukas po yan, no? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. Kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House prosecution panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabimbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, kanilang mga abogado at mga testigo. Pero apela ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng bise. Itong impeachment, hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Ito ay imbued with public interest. Nararapat lamang na maintindihan nila at malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Sana mabigyan kami ng konting flexibility kasi ang kalaban namin dito ay fake news. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sub judice in judicial proceedings would apply to situations where the opinion that is expressed outside of the court tends to influence the judgment of the court. As a lawyer, I have my doubts whether the sub judice rule can apply to the same extent as it would apply in ordinary courts.
Sabi ni Drilon na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi rin maituturing na paglabag ang social media post ni prosecution lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan tungkol sa pagtatanong ng misleading questions na inalmahan ng depensa sa harap ng senator judges. That by itself is not sub judice because it has nothing to do with trying to influence or sway the opinion of judges, but rightly or wrongly, it comments on the competence of the defense counsel. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ng bise pero wala pa itong sagot. Inaabangan din sa mga susunod na araw ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, maraming senator judge ang pabor na gawing alas 3 ng hapon ang trial imbes na sa kasalukuyang alas 10 ng umaga. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, ipa-finalize nila ang proposal na ito ngayon linggo. Kailangan din daw bigyan ng panahon ang iba't ibang partido para makapag-adjust. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Shine na shine ngayon ang character ni Zephanie sa musical series na Born to Shine. Masaya rin daw si Zeph na makasama on set ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Makichika tayo kay Athena Imperial. Sa gitna ng unti-unting pagbangon at paglago ng solo career ni Jenny at ng matinding reveal ni Vanna laban sa kanyang mister na si Freddy at Dara, may puwang pa rin para sa pagpapatawad at pagtanggap sa pagitan ni Jenny at ng kanyang lola Amelia. Dahil dyan, mas marami ang eksena ni Zephanie with veteran actress Tessie Tomas. Very professional on-cam, pero off-cam, parang akala mo masungwit siya or hindi. Pero sobrang kwela, joker siya as in. Sobra. Kaya it's so much fun po working with her. I'm just so grateful na she's super kind and she's very generous with her wisdom too, na sometimes she's just gonna talk to us and then give us advice. happy rin si Zephanie na kasama niya sa serye ang kapwa konteserang si Golden Cañedo. Sa All Out Sundays, inaabangan kung magduduet uli ang dalawang belters. I just enjoy performing with my co-artists, especially yung talagang laking OPM din. Alam niyo po, yun yung mga laking contest din. Parang na-feel ko na, uy, para tayo naglalaban pero at the same time, we're performing in one stage. Si Golden, unti-unting bumabalik ang confidence sa pagpe-perform. 6 years po ako talagang nawala. And then, nung first na pagpunta ko dito, sobrang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa Born to Shine, na starstruck siya sa OPM singer na si Rosel Nava. Oh my God, siya pala yung kumanta nun. So, talagang, tapos ang galing pong mag-acting. Kailangan kong mag-level up. Ayun, yun yung gusto ko na, yun yung motivation po sa sarili ko na gusto kong iba naman na Golden yung makikita nila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Time out muna sa pagbabantay ng bahay, si Bantay. Time to unwind and have fun ang mga asong Pinoy kasama ang kanilang mga fur parent na lumahok sa palarong Aspin. Yan ang usapang pet si Katrina Son. Sandok palayok at luksong baka. Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga asong Pinoy o Aspin sa kauna-unahang palarong pang-Aspin ngayong araw. Tampok ang masasayang laro at challenges na sinubukan ang liksi at talino tulad ng pag-akyat at pagbundag sa Mount Makiling activity. Enjoy naman ang mga fur parent at kanilang Aspin sa Paypay Tower Panalo Game, Lobo Relay, Lakbay Vintage Challenge at Pobitin. Napuna kasi namin yung mga karamihan ng mga pet-friendly places. Puro mga pure breeds lang yung pinapasyal. Tapos wala kang masyadong makikita na katulad nitong si Tiggy. Chill naman ang lahat sa kanilang movie time. Ang ilan, nakatulog pa. May pet buffet rin. Rescued ang karamihan sa mga Aspin doon. Nakuha sa tapat ng bahay, sa ilalim ng kotse. Nakuha po namin siya sa Taguig, na hit and run po siya doon.
Yung dalawang paa po niya dito sa may puwet, yung na-damage po. Yung nerve niya rin po dito. Si Blackie, he's my own hachiko. He stayed dun sa kalsada, taka dun sa plaza na pinagligawan sa kanya nung original owner niya. Bahagi ang palarong pang-Aspin ng pagdiriwang ng Aspin Day na layong itaguyod ang pagmamahal, pag-aalaga at pagpapahalaga sa mga asong Pinoy. Change namin yung term from Askal to Aspin dahil nga ang aso hindi dapat nasa kalye. And napuna din namin 90% of the cruelty cases na natatanggap namin involve Aspins. Yung mga Aspin, they're just as valuable as yung mga asong may breed. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.